Tisay, bakit ka umiiyak? Wala akong magagawa kasi Ate Tisay eh. Ako, gustong-gusto kita talagang magawa ng bahay, matulungan. Eh kaya lang, gusto ko maayos yung bahay mo, yung kalalabasan niya. Kasi pag ahayaan ko lang na ganun din ang karpintero, sino nagpagawa ito? Si Daddy Frankie. Ako rin naman ang kakahiya. Kita mo naman, di ba? Ikaw rin nagsabi sa akin na pag sinisita mo, inaaway ka niya, di ba? Ano, Ate Tisay? Ang gagawin natin? Hinahinayang lang kasi ako andyan na nakatayo na. Tapos masisira lang na naman ulit. Tara. Puntahan natin si Tisay, samahan tayo. Hello, Nay, ano nangyari? Ay, dumating ako paalis mo Oo, anong sabi nila? Hindi ko alam, itong kausap sabi nito, papaalisin daw. Papaalisin na yung bahay? Oo. Bakit kaya? Kasi nga gawa noon, di ba siya, siguro nahihiya rin siya. Na? Baka napahiya rin siya kahapon dahil siya nagrekomenda doon sa Panday. Hindi naman kasi pwede talaga yung Panday na nakita nyo naman tabing ila. Hindi, ganito na lang. Kasi yan, mahirap yung kausapin yan. Balalay lang yung pag-uusap sa kanya. Kaya nga. Sabihin mo, Kuya, pasensya na ho kayo kung ano nangyari kahapon. Hindi, ano. Ano sabi ni nanay? Kita kaya nga nandyan. Ay, tigil. Hindi rin may balik na ni Kuya Rosley, patigil. Kung hindi maibalik yung karpintero? Yung punta ko doon, ayaw na bumalik ng karpintero kasi may na iba nga trabaho. Ano din tawagan siya sa iya ginatrabaho na iba. Napakani, mamaya. Gustong iba. Ang gusto nilang... Kasi gintanggal ko nung waray ko nung pasabi sa kanya kasi siyaan, kingkuha. Ang problema nga, mali yung trabaho niya Hindi, ibalik mo na lang. Huwag nyo nang pagtrabahuhin para na lang din kayong tumulong sa kanya para matapos na. Kasi lalong nakakaano yan, patitigil ng trabaho. Ano ba yan? Wala namang kuhan. Magbantay na lang. Kunyari meron. Para mapakadito matanda. Kahit hindi na magtrabaho, si sweldo na lang. Yan nga na lang siya, parang matapos na lang. Hindi, ganun nga yung sinabi namin kahapon. Puntahan ko nga doon, papuntahan ako ni Lolo. Punta mo doon kung pumayag pa. Inabutan ko siya kasi paalis siya, may pupuntahan naging gagawaan niya. Hindi pwede kasi, sabi niya. Kasi ito na, nakatanggap na ako may tatrabaho ako. Dito kasi na kakausap na lang kami, pupunta na ako doon. Sabi ko, Kuya, kahit ngayon hapon naman nasabi ko bumalik ka ni Kuya Miguel. Nakausap mo? Oo. Hindi na pwede nga lang kasi may na trabaho. Tutulungan kita para matapos na yan, ha? Pupuntahan ko si Wesley. Nay, wait lang po. Nay, saglit lang. So, para bago natin kailangan maging klaro. So, pupuntahan si Wesley yung unang karpintero, pero hindi na siya gagawa. Manonood na lang. Paano po yung kung manonood lang? Oo, kasi nga hindi marunong Pukpok lang ng sige pukpok po, kung gano'n na lang, sabihin ko, parang na lang. Pero kahit swelduhan ko na lang, ang akin lang matapos lang yung bahay niya. Kahit hindi magtrabaho, kung yun ang gusto ng may-ari ng lupa. Sige po, pupuntahan ko. Oo, sige Nay. Tapos kakausapin ko rin si tatay para walang masabi sa akin. Sige, tignan natin ang power ni Ante. Pasensya ka na Ante, pati ikaw. Di ba Nay? Oo, magtayo na lang. Ikaw na lang magtayo. Kasi tignan nyo naman Nay, kawawa yung mga materialis talaga. Di ba? Walang trabaho, sweldo. Ha? Walang trabaho, sweldo. Oo, gano'n na para matapos lang yung bahay. Isang araw lang naman. Kasi yung namin dito, sulong-sulong ang utak. Ano po? Iba-ibang utak, baliktad. Iba-iba utak nila. Si yung nag-ano dito, di ba? Si Ruel. Mano kasi yun, isang salita lang. Parang anak na daw kuno niya. Kahit parang anak na, mali nga yung trabaho. Anong gagawin natin? Nagtanggal ko hindi naman ko sinabi nga. Yung sabihan niya nga, tatanggalin natin kasi hindi naman tumarunong. Ang garaga naman ako ganitang ko. Paano ito yan?
Pupunta yan dito si Lolo. Oh, pupunta si Lolo dito. Sige, hintayin natin. Kaya ba natin buhatin yan, kuya? Pasayero naman nakabigat yun. Magaan lang yan siya. Magaan lang yan. Oo, magaan lang siya. 10 katao yan, Pero kaya. kung ngayon, nandyan naman siya, babaklasin na lang niya para hindi nahirapan. Kasi mahihibang bait itong mga plywood. Tuloy na lang niya, no? Basta may balat si Risley. Ha? Kasi kung ako naman yan, dyan ko na ipapako sa... Pinagpakuan. Hindi, may groove. Oo. Dyan na talaga ipako. Kasi dyan talaga tutulo. Tisay, bakit ka umiiyak? Wala akong magagawa kasi Ate Tisay eh. Ako, gusto kita talagang magawa ng bahay, matulungan. Eh kaya lang, gusto ko maayos yung bahay mo, yung kalalabasan niya. Kasi pag ahayaan ko lang na ganun din ang karpintero, sino nagpagawa ito? Si Daddy Frankie. Ako rin naman ang kakahiya. Kita mo naman, di ba? Ikaw rin nagsabi sa akin na pag sinisita mo, inaaway ka niya, di ba? Ha? Ano, Ate Tisay? Ang gagawin natin? Tsaka pag nilipat natin yan, hindi na ganun katibay, aalog-alog na yan. Kaya masaya na nga sana ako, matatapos na ngayong warak-warak din. Eh, ayaw nga ng may-ari ng bahay. Wala pa si Ate Lisa ang pag-asa. Wala pa eh. Oo. Si Ate Lisa, kapatid ni tatay. Ano niya? Pinsan. Say, ba't ka umiiyak? Hindi pa nga na desisyon na yung mata mo siya. Ha? Say, lapit ka rito. Lapit ka. Bakit ka umiiyak? Ano masabi mo? Nahinayang lang kasi ako andyan na nakatayo na. Tapos masisira lang na naman ulit. Ganito na lang para makuha rin ng puntahan natin, samahan mo ko, kausapin si Tatay Miguel. Dalawa tayo mapag-usap, no? Mga kababayan, may iyak si Ate Tisay. Siyempre kahit sino, patapos na yung bahay mo tapos papagiba, mapapaiyak ka talaga. So itong last chance, gagawin ko rin ang paraan ko para may pag-usap kay Tatay Miguel. Alam ko madali lang naman kausap eh. Yun lang, kung gusto lang ganito na lang gagawin natin. Kung gusto nilang siya pa rin si kuya ang gagawa. At kung gusto nila na sweldohan pa rin, walang problema. Pero wag na lang siyang gagawa talaga. Diyan lang, sige, paupuin natin siya. Ano siya, engineer na lang. Tama ba? Si engineer nakaupo lang. Gawin na. Hindi naman sinabi, engineer pala yun eh. Sige, may upuan ba diyan na medyo maayos-ayos? Ayan, oh. Jesse, kuha kang dyaryo. Tsaka kape. Hindi, dyaryo, kape. Dito hindi, pagdating ng engineer, kanya yan. Oo. Sige, tapos kausapin namin siya, no? Kausapin namin si Tatay Miguel. No? Tara, samahan niyo ako mga kababayan. Maayos lang, matapos lang to. Kung kinakailangan na kung makisuyo, makiusap, para magkabahan, matapos yung bahay ni Ate Tisay, gagawin natin ang lahat.
Ha? Yadahan mo. Mm. Ano ate? Ano daw? Wala eh, nakatanggap na ng ano, wala. Ah, si tatay na lang kausapin. Ito si tatay nakakausapin nyo. Ah, sige po. Ah, hindi si tatay Miguel? Opo, eto. Ay, si tatay. Magtutugin. Magtotong-it tayo, tay. Ay, ito pala si tatay. Tay, magandang umaga po. Magandang umaga naman. Mm. Wala kayo upuan. Hindi, okay lang po ako. Walang problema. Kala ko, hindi ko nakilala, si Tatay Miguel pala nandito. Tay, pasensya na po tayo kung hindi na kami nakapagsabi na tanggalin yung unang gumagawa. Hindi ko naman alam na... Hindi nyo naman. Ako pinakuhan nyo. Matalbador. Hindi ba yun si sabi sa lang dalawa hindi pa na makasundo sila sa pagkatrabaho. Hindi kaya nag-iisa. Ang ahandaan mo sa inyo, sana, lagay nyo ng mali. Di turo nyo mali. Wala naman kami pinakitang gagawin, ang tawag doon? Yung sample ng bahay, kung nagganto ka. Di siya diskarte siya gagawin niya yung kanyang diskarte. Kung mali man, di sana binanggit nyo. Bago, tapos, hindi nyo dapat bigbangasan. Kasala ka na, basta nyo muna ako, basta nyo lang ganun, hindi nyo pinabagang tao. Kaya magdadagdag sa situation ngayon. Kakatampo kami, parang magtatay kami. Kita mo masama natin dito, sabi tayo magkakawit bahay, kakawit hindi mag-iiba. Siyempre, sabi ko, paano naman akong, hindi naman sabi ko, paano naman ako akong binaliwala nila noon naman din. Kaya ako, pinunta ko kayo na, tigil niyo muna. Sabi sinabi ko, tigil niyo muna, huwag nga ni Wesley, siyempre, masama, loob niyo yun. At sa akin katampo yun. Basically, hindi man lang ako pinagmara sa akin. Inihirap na hirap pa naman ako. Pagkaro ka magputa mga damulos na sa hila. Kaya pala ako pinapunta dyan sa nandiyan na namin. Tama ako nangyari ng gano'n na lang sa nangyari. Hindi ko nalaang gano'n. Hindi ko kayo umagay. Sure will ang nagawa. Ako siyang nagawa dyan. Natulong daw naman. Di okay lang kung natulong . Hindi, kasi ganito nangyari kasi kahapon, tay. Pinakita ko kasi sa kanya yung yero doon sa dulo. Talagang hindi pantay yung... Oo. Kahit sa bulada. Dito, parang ito po, tay. Itong kahoy na to. Dito, yan, ganyan. Pero dito, ang tabla, nandito na. Parang lihis yung tabla. Wala sa eskwela yun. Wala. So sinabi ko sa kanya, ang katwiran niya sa akin, hindi kasi may saging dyan na may bunga. At hindi sa akin yung lupa. Sabi ko, sige, hinayaan ko na. Tapos maya-maya na naman, nakita ko yung plywood, may pako, hindi tumatama dito sa mga tabla. Opo. So sabi ko sa kanya, kuya, dito ka na lang, mag-helper ka sa kanila. Di ba? So, sinabi ko sa kanya. Tapos, nung nakita ko na rin dito, yung plywood, nasa loob po. Dapat, di ba, yung plywood, yakap niya yung poste. Pero yung ginawa niya dito, ito yung poste, nasa labas yung poste. So, kasi nasa layas, siya nga, kukunin kong magawin, wala. Dito lang ako, nakita ko sa dumaan. Naglalaba ako paano gagawin mo? So, sabi ko sa kanya, nakapasok niya sa loob ang sabi ko sa kanya, kuya, helper ka na lang. Di ko naman totally tinatanggal. Kaya lang, ang sabi niya sa akin noon, di ba, nung una pa lang, sabi ko, yung Frankie? opo, ako nga po. Gusto makita natin para sa atin personal follower siya noon Pero tay, ano yung tay? Sige, kung na-open po kayo sa pagtanggal namin na hindi namin napaalam kasi hindi ko alam na parang anyak nyo na lang. Ako na lang po yung humingi ng dispensa. Naamin ko na sa inyo talaga, nagtampo ko sa inyo. Opo. Wala naman ako talaga. Kasi hindi ko talaga alam na gano'n ang relation ninyo. Pero talagang... Kahit ba hindi ko gano'n. So, siyempre, ako pinakuha nyo. Di... Isa kami dito Opo. Isa, hindi nagkakasinto. Kaya, nangyayari na ako siyempre, binibes sa akin, Kiki, tinukuro ko ako bago... Ang sinabi ko kasi sa kanya,
kuya, dapat dahil ikaw ar karpentero, alam mo yan, hindi ko kasi alam na hindi ka marunong, kako. So, expected ko na marunong ka. Mali naman pala tong gawa mo, kako, sa kanya. Pero sige, okay, kako, babayaran na lang, okay lang kasi itong dalawa. Kasi ayaw din niya kasi maging helper. Sabi ko, tuloy-tuloy lang sana kung helper din siya. Kami kasama din kayo mga... Hindi, wala po. Nung kahapon lang, after lunch, sila na lang tumulong kasi sila rin nakasita. Kasi kahit ako, hindi naman ako karpintero. Pero kahit hindi tayo karpintero tayo, makikita natin sa ginagawang bahay kung tama at mali. Oo. Nung tumulong nga sila, itinuwid nga nila yung 3 plywood na ikinabit niya, pinagtatanggal ulit kasi mali po eh. Yun, kaya yun tayo, kung na-open po kayo, ako na yung hingi ng dispensa. Ang kagustuhan ko lang sana kung pwede pang matapos yung bahay ni Tisay. Sige, di tuloy yun na. Ganyan tayo nagkausap lang tayo eh. Oo. Kaya talagang amin ko sa inyo, talagang sumalog ko eh. Siyempre. Lolo. Ito pa, artista. Pasensya ka na tayo, pasensya ka na. Tagal-tagal lang, di ko pa kita. Yun. Sabi ko kay Paris Aldi, parang pwede ko naman kakukapit bahay yan dahil pinapanood din Paris Aldi ka. Nung makita yung bahay, saka to, sabi ko ba, sa amin ka ako yan. Pero nga, naandyan sila eh. Anak ko na po kayo eh. O sige lang. Okay na. Pinapanood natin kahapon dyan eh. Live nila. Apat na araw na sila rito. Yun, yung unang yun. Ba't di niya makakilala eh, nakikita sila cellphone ko. Ako ipakita ko ba, kilala ko agad Hindi, eh. ang gusto lang makita nga ng personal. Kamo tawagan mo, kamo andaw. Ilang araw na kamo rito eh. Naka-charge yung cellphone. Tawagan mo, ito sa akin. Kaya tawagan. Ay, hindi naman nag-ahawak ng cellphone. Si Marin kasing tawagan mo. Sabi mo, nandito ang kanyang idol. Sige. Sige tayo. Salamat tayo. Muli tayo. Pasensya ka na tayo. Hindi ko sinasadya na ma-open ka. Ako may inaan ko sa inyo sumalog ko. Hindi mo ko natagli eh. Oo. Pasensya na tayo. Ako na yung hingi ng dispensa. Talaga, Sige, pasensya na. sige. Tay. Sige. Oo. Pasensya na po. Pagpalain pa kayo. Oo, Marami hindi. pa kayo matulungan. Oo. Yun lang po yung ano ko, magawa lang yung bahay. Pakita ko doon ang secure okay. Oo. Pag nakita ko rin si ano pangalan nun, magsusorry din ako kung para maging maayos lang. Sige. No, ayaw ko nang may problema eh. 'Di ba? Sige. Sige tayo, babalik po ako diyan. Sige. Papatuloy ko na lang. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, no. May mga bagay-bagay talaga lahat mga kababayan na kailangan natin ibaba yung ating pride para lang matapos tong bahay ni Tisay. Yun, at least nalaman ninyo mga kababayan, narinig nyo yung side ni tatay na gusto nilang magtapos yung karpinterong ipinasok nila kasi nga daw po is dati na nilang empleyado yun, parang anak na rin daw nila. Although para sa akin talaga, hindi ko naman alam na ganon yung relasyon nila. Maganda naman yung usapan namin kahapon na hindi lang naman totally ako nagpa-stop si Tisay at saka yung pinsan ni Tisay kasi papakita ko sa inyo kung gaano yung sala ng mga gawa. Pero syempre, kailangan pa rin natin makisama, umunawa, magpakumbaba para lang matapos yung bahay ni Tisay. After naman ng araw na ito mga kababayan, pag nagawa na yung bahay at nakaalis na ako dito. Although, syempre para sa akin, masakit sa dibdib yung baluktot is hahayaan mo maging baluktot. Diba? Ang akin lang kasi, hindi ko hinayaan na yung gumagawa is mali-mali. Kasi mamaya pag natapos yan, sinong nagpagawa yan? Si Daddy Frankie, pangit naman. Ayaw ko ng ganun. Kaya mas napagkasunduan namin kahapon. Kaya lang hindi namin na video yun kasi ayaw namin ilabas yung mga ganung usapin. Ayaw namin makasira, ayaw namin magkaroon ng problema or away-away. Pero sa pagkakataong ito, para maging transparent din ako sa mga sinasabi nila, papasilip ko sa inyo yung mga maling gawa. Samahan niyo ako mga kababayan. Balikan na lang ni Kuya yung... Kuya!
Okay na, balikan mo na lang yung nandoon. Magkano yun? 1.3 pa? Oh, magmumotor ka na lang? Oh, sige. 1.3. Bigyan na kita ng 1.5. Yung sukli, pang gasolina sa motor mo. Okay na yun? Ha? Oh, hindi na yun. Sige. Basta matapos lang tong bahay. 1,370 okay na yun. Siya naman ang ano. Ayan, tignan natin. Ayan mga kababayan, ito yung question namin. Tignan nyo. Dito. Tapos pati mga pako, mga kababayan, lahat talaga. Ayan, tignan yung exist dito. Pagdating dito mga kababayan, ang laki. So paano mo sasabihin sa akin na saging ang may reason samantalang nasa loob? Ayan. Yan ang unang-unang na question natin mga kababayan. Ayan. Tapos dito mga kababayan kung mapapansin nyo. Basta, hindi man ako totally marunong mga kababayan, pero bilang ikaw na manunood, alam mo yung ano, maayos at hindi. Alam mo yung marunong gumawa sa hindi. Pero gaya ng aking sinabi, hangad ko lang na maging matapos ito na maayos, umalis kami dito na maging maayos. Ayaw ko kasi ng may kaaway mga kababayan, kaya sige, patapos natin, makipag-usap tayo hanggang matapos. Kapagod. Di ba? Tignan mo dito. Yan, siya tong may gawa sa may kantuhan eh. Lahat ng pako labas. Ano mo? Siyempre, nakatarte ka na kung babansa. Saudi. Saudi, nakatarte ka. Wala kaya itong passport eh. May passport ka. Siyempre. Ang tawag ko, putit pasig, meron ka. Alay? Putit pasig, meron ka. Meron ka, ang putit pasig. Kumain din siya. Ako, kukuha ko. Putit pasig. Ako ang passport. Mapunta ko, bubansa. Birth certificate! Siyempre, meron ako. Ako, ang kudaw. Wala, ito yung NPA, yung permanent address, at saka hindi mo alam kung sino tatay mo, wala nga naon. Walang unami, walang tatay. Walang passport, walang kung. Putit pasig. Paano paano ano yung birth certificate mo, puto ka sa buho. Alam mo yung puto sa buho, ikaw, basta ka lang walang kamiga. basta ka lang lumutang sa lupa. Dapat nakadakap. Kawayan, yung para si Eva si Adan. Yung pagputok ng kawayan. Ito nga lang, dapat eh. Di ba natin mga dingding ko doon sagad sa yero? Kaya wala ka tatak. Ano ba yun? Artiflex na hirap patabasin. Edit plywood, napakadaling patuloy. May pasukan pa mga aha. Pupunta ko sa London. May daanan pa mga aha. Ba, ano Kaya ba? nga. Pwede yan. Hindi pwede yun. Paano siya pwede? Kinakailangan pag lang nagbabasa ka, may passport. Kaya may passport. Oo. Tapos, hanapan nung wala, ayaw ko mo epal putit pa. pasig. Tapos din yung good. Ikaw wala eh. Passport. Oo. Ganun yun. Ano talaga ito? Kahit papano, Malaki ka iba ito. Apares. medyo maluwag sila dito tayo. Sa amin. Kaya salamat pa rin talaga. Ay, kung kanina hindi siya Oo, matingin. kaya lang alam mo ang hanap buhay. Hindi na makagawa yun eh. Oo. Kasi para ko nakipasok yung tarpatin. Oo. Mayaman. Baka makalila. Naawa nga ako sa kanila, pero hindi makalila kasi yun. Baka makalibre ka doon. Kaya salamat talaga sa iyo tayo. Salamat Kaya talaga. hindi siya matingin, mapigulo na sila umalis yan. Kapaong. Manang hindi ko na hayaan gawin pa yun eh. Bibigay ko. Makakasita lang ako. Bibigay ko check ka rin. Ha? Bibigay ko. Bibigyan mo sila sa ikaw ang kamag-anak sa iyong nairegalo. Kuya, bakit marunong ka na? Tinuturuan ka na doon? Very good. Ingat ka ha. Yun naman pala eh, marunong naman pala eh. Yan, mga kababayan, para sa pintuan yan. Saan si Ate Tisay? Umalis po yun. Umalis? Saan ba siya? Saan si Tisay? Ate, saan si Tisay? Ay, na, yun pala.
Ito pala si Tisay, mga kababayan. Puntahan natin dito. Ito kasi yung hanap buhay nila dito talaga, mga kababayan. Yung mga kamutihan yan. Kamuti, tanglad, sili, saluyot. Yung araw-araw nilang trabaho. Kaya yung lupa na to, hindi talaga sa kanila, mga kababayan. Inuupahan lang nila. Tisay, galing ako dun sa bahay na pinapagawa. Bakit hindi mo binabantayan? Anong ginagawa mo dito? Ako nag-ano para may pang-ano kami na pambili ng ulam. Ha? Para may pambili kami ng ulam. Inupahan ka ngayon? Oo. Magkano ba upa isang araw? Ano po, yung upa na po sa paghalaman, pag ano naman gamas, Oo. kung matatapos, ano po, Ah. 500 po kung matatapos. Pag hindi natatapos, Magkano? 500. 500 isang araw. Oo, pag natatapos. Pero pag hindi natatapos, hindi po. Hindi bibigyan. Wala po. Kalahati lang po. Mm. Bakit hindi mo binabantayan yung bahay? Kasi para may pang ano kami, pambili ulam. Pambili ulam. Oo. Mm. Pero alam mo, Ate Tisay, after ng mahabang mga usapin, malapit na matapos. Yan nga eh. Anong masasabi mo, Ate Tisay? Yan nga. Stop ka muna saglit, kausapin lang muna kita. Anong masasabi mo matatapos na rin? Anong masasabi mo sa mga kapitbahay mo? Nagpapasalamat ako sa mga kapitbahay ko nga na kuanan ako nila, natulungan ako sa pagkuhan ko ng bahay ko. Mm-mm. May pagtayuan. Oo. Lalo na sa may-ari ng lupa. Oo. Ganun talaga, maraming usapin talaga, pero Nakiusap. yan na yung sinabi ko sa'yo. Nakiusap talaga kaira. Mm-mm. Nagmakaawa na sana matuloy ang pag na akong bahay, hindi po ako mapaalis. Ay hindi na, basta na makisama ka lang, 'di ba? Sobrang pakiusap po sa kanila. Humingi ako pa kayo na ng kay lolo nga, sana lolo mawa ka naman sa akin, kunting pagtulong na lang nimo sa akin yan para at least makaano na kami na maano namin ng bahay, makalipat na po kami. Then sabi sa akin ni lolo, pinalis man ko yung isa doon. Yun. Kasi hindi naman marunong. Oo. Pero ayaan na natin yun. Kasi kaya pinaalis kasi hindi talaga marunong. Ayaw ko rin kasi na pangit yung bahay mo, sira-sira yung bahay mo. Kasi hindi nga biro-biro yung materialis na binibili natin. 'Di ba? Hindi naman class B, kumbaga class A yung binibili natin. Diba? Pero naawa ako sa'yo nung umiyak ka. Bakit ka umiyak? Inisip mo na hindi na matatapos yung bahay mo? Oo, inisip ko yan kasi sayang naman ang pera na ipinagawa naman yan. Dodoble na naman yan ng gastos na yan. Sayang ang pera kasi andyan na, nakatayo na. Kaya ka umiiyakan. Para sabi ko, naman yan, andyan na, malapit na matapos. Saka nalugod matatapos, saka nalugod na naman nga nakbabaklasin. Sana sabi ko, magandang sabi kong usapan na yan para hindi na yung bahay ko. Nakakaano talaga. Nakaiyak. Sa sitwasyon ko ngayon. Daddy, mahirap ka mo. Lalo na nga, ang pangabuhi ko, ang panghanap buhay ko, ganito lang po. Naghahalaman. Pagod. Yun lang talaga. Lalo na kung masama yung pakiramdam ko, hindi ako nakapagtrabaho. Hinihingan ako ng mga anak kong dalawa nga, naman, bisa naman ang ng pambili natin ng pang merienda. Kung mayroon ka, pahingi naman. Paano makakaano na masama yung pakiramdam ko, waray papitas, kaya hindi kita nakapag merienda. Hirap naman tong buhay na to, sabi ng anak ko, hirap naman yung buhay na yan. Sabi ko, tulong na lang tayo, kaya ikaw na lang, sabi ko, sumama ka na lang magkuhan sa mga kuhan mo para makaanukit ng makukuhan na kape naman la. Minsan nasa siya kay Kuya Chris na
Sakay siya dun sa kulong-kulong, sinasama pag ano ng kalakal. Si Kuya Chris yung tumulong sa atin kahapon sa bahay. Oo. Binibigyan man siya ng 150. Bili naman siya ng bigas, 1 kilo, ulam. Kung man niya magbibili ng ulam, ma, kung pwede, sa akin naman tong iba na to. Para may pambili naman ako ng kung tinapay, kaming dalawang kapatid ko. O sige, sa'yo na yan, kayong dalawa na yan. Yun ang ano. Tapos ma, basta kada ng pag-aano ko kay kuya, mabili ako ng bigas, ulam. Ay, nakikita yan ni kuya, kay ate. Salamat ko ng bata na to, na katatapos mag-ano nirang hiya kuya na mabili ng bigas, ulam. Ay, yung anak mong panganay, pag nagkapera siya, bibili na rin siya ng bigas. Oo, nabili yan siya ng bigas. Hindi yan... Basta lagi mo lang silang papayuhan, wag magbabarkada. Para makikita naman nila yung hirap ng buhay, di ba? Natulong yan siya dito sa pag-ano ko, paghalaman. Dalawa lang kami naghahalaman dito. Tulong-tulong kami dalawa. At least, ngayon, patapos na yung bahay mo. Wala na tayong problema. Napakiusapan na natin ng lahat. So, ang payo ko lang sa'yo, makikisama ka lang parati sa kanila, ha? Makikisama lang ako sa kanila. Oo, kasi wala tayong magagawa. Ang pagpakumbaba. Yes, tama yun. Kita mo naman kung paano ako makipag-usap kay tatay. Nagpakumbaba pa rin ako kasi wala namang mawawala tsaka mas matanda sila. Ang akin lang, ipinaglaban ko lang yung karpintero talaga na hindi marunong. Ang importante talaga yan, pagpakumbaba. Oo, kailan po. Kaya pag natapos-tapos na talaga yung bahay, wala na kami dito, puntahan mo sila, pasalamatan mo sila. Yun lang ba ipapayo ko sa'yo, no? Kasi ayaw ko rin umalis dito na may mga gulo-gulo, no? O, ganun lang. Basta laban lang, huwag kang mawala ng pag-asa. So, mapapanood ito ni tatay tsaka si nanay. Samantalahin ko na rin na kahit dito pa lang ay magpasalamat ka sa kanila. Sa lahat ng mga tumulong din, una kay nanay, tatay. Ipapasalamat ako kan lola, nga lolo na natulungan aknira. Pangalan nila? Ni Lolo Miguel, tapos ni Lola. Ipapasalamat ako sa kanira nga malaking bagay na initulong nila sa akin. Yung pagtayo ng bahay ko. Na pinayagan ka magtayo. Pinayagan ako nila magtayo. Maraming salamat sa kanila. Lalo na di po mga kapitbahay ko. At least tidak nila pinabayaan. Anong hirap ko yan, anong nararanasan ko, natutulungan ako nila. Kahit konting naman lang tulong nila sa akin. Tutulungan ako nila. Lalo na kung waray akson aron. Waray ak sa ingon, binibigyan ako ni ate. Yun. Maano ko sa kanila, masabi ko sa kanila nga sana, mas paman, matulungan nila sa akin. Yun. Magsikap ka lang. Tsaka sana kahit anong hirap, pag-aralin mo yung mga anak mo. Opo. Para kahit papano, malaki ang tsansa, no? O, sige, hindi na kita masyadong maabala. Lalo Para na sa'yo, Daddy, nagpapasalamat ako sa tinulong mo sa akin kasi hindi ko talaga makuan ko na malaking tulong nga ina ng mga ak. Hindi ko talaga makuan nga umabot itong buwan na to. Hindi ko inaasahan nga may narating nga tulong. Hindi talaga ko makapaniwala. So talaga kung magsa Diyos ka kamo, yung anim ka kampi puro Panginoon, may talaga maabot nga tulong kahit pa paano. Hindi ka talaga pinababayaan ng Panginoon. salamat talaga kay God. Tsaka salamat din sa mga viewers natin, sa mga subscribers natin. Dahil hindi ko rin ito magagawa kung hindi ako ginabayan ni God para makita yung sitwasyon mo. Hindi ko rin ito magagawa kung wala yung mga followers, subscribers natin na tumutulong sa akin din, no? Bagamat wala kang sponsor, wala kang pero okay lang yan. Nagawan naman natin ng paraan. Kaya salamat talaga sa lahat ng mga subscribers, viewers natin. Isang pamilya na kagaya ni Ate Tisay ang natulungan natin. Dahil sa sitwasyon ng bahay nila talaga, basa talaga sila pag umabot ang ulan. Kaya masaya ako na bago dumating yung tag-ulan is okay na yung bahay nila.
Kaya maraming salamat po talaga mga kababayan. Sa lahat ng mga nandyan sa premiere natin, maraming salamat po. No, mga kababayan nating nasa ibang bansa. Ayan, Tita Honey S, kay Ma'am Joy Pinas, ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, maraming salamat po. Sa lahat, maraming salamat parati. Sige Ate Joy, magpasalamat din tayo sa mga tagapanood ni Daddy Frankie. Maraming salamat po sa kay ma'am po. Maraming salamat na naitulong po sa ano ninyo sa akin. Nagpapasalamat po ako sa mga tagapanood, mga viewers. Sa tagapanood ng mga viewers na yan. Nagpapasalamat po ako. Maraming salamat sa inyo po. Ayan mga kababayan, ito po ang tunay na kalagayan ni Ate Tisay. Araw-araw siya kung minsan umaga, mag-aalaga siya ng baby. Tapos sa hapon ito, maggagama siya ng kung hindi damo. Paano yung gagawin nyo rito? Magkukuha tapos tataliin, no? Opo, ginaganyan. Oo, yung ibibenta sa palengke. Yun yung hanap buhay nila dito. Kaya napaka hirap talaga. Lalo't wala siyang asawa. 2 anak niya ang kanyang kasama sa bahay. So ayan, maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Ate, punta muna kami doon ha. Sa bahay, bantayan namin yun.